So ito po mga kaiksenang si retired Colonel Ariel Quirubin ay dati pong masasabi kong dati pong kaalyado, katiket at kasama po nga sa senatorial slate ng kampo ni Digong. At sumusuporta siya kay Duterte noon. Ngayon iba na po ang tono. Bakit? No? Dahil nga po dito mga kaiksena na dismayado at duda si Quirubin sa 18 bagman o kargador o basurero. At talaga pong napakaganda ng kanyang dahilan na ipinapakiusap na please lang, wag nyo na pong idikit itong mga putang inang mga kargador na to as a marine. Kahit pasabihin nating meron sa kanila na hindi dishonorably discharged. Bakit tuka nyo? Maling-mali po kasi ayon kay Quirubin, ang gamitin pa ang salitang Marines kung sila naman po ay naging mga kargador, 'di ba? Kasi isipin nyo mga kaiksena, pumasok ka bilang tao ni Saldico. Ngayon sabihin na natin ex-marine ka. Tapos alam mo sa sarili mo na may mali na ginagawa sa trabaho mo, pero nandyan ka, pumasok ka. So hindi mo pwedeng ikabit yung katarantaduhan mong ginagawa bilang Marines o dating Marines o retired Marines. 'Di ba? Kasi walang ganyang Marines na papasok sa illegal at kahit sabihin mo pang retired ka at kung matinong tao ka, hindi ka sasali dito sa ganitong klaseng gawain. And take note mga kaiksena, mismo nang galing kay Ariel Quirubin na nagpapagamit dahil may gumagamit. Okay? So, eto mga kaiksena, simulan na natin. Colonel, ito nga po mainit na pinag-uusapan po ngayon etong testimonya ng ang tawag natin 18 Marines dati, pero ngayon ayaw na nga po ng AFP, ang tinatawag na po diyan ay mga 18 bagman daw nitong si Zaldico. Yung pong kanilang mga handlers ang sinasabi ay at mga supporters po nila, ang tawag po sa kanila ay 18 mga bayani. Bilang kayo po Bayani, putang inang yan. Paano naging bayani yan? Belinda Cachola. Mamaya sagutin ko kayo Masarap ba talaga yon? Gusto ko matikman. Sige ito. So, bayani. Sus, dilulo. Anong bayani? po ay isang dating Medal of Valor awardee at kayo po ay hinahangaan na Marine officer din. Ano po ang masasabi nyo dito sa nangyayari ngayon? Maituturing nga po bang mga bayani ito pong 18 bagman o 18 Marines? Yeah, gusto ko rin lang ipaalam sa lahat na nakikinig sa programa ninyo at nanonood na kaisa tayo ng taong bayan na galit sa corruption. Yung pinagdaanan natin kasi matindi, masakit yung pinagdaanan ko dahil lang lumaban tayo sa paningin natin tama at against corruption. Addictus Rex, sino ba may sabing bayani daw to? Boom! Yung mga kargador? Mismong si retired Colonel Ariel Quirubin na nagsabi, hindi dapat tawaging bayani itong mga to Hindi ko alam bakit ganun Kakaloka Nung naghangad tayo ng yung katotohanan, di ba? Nung lumabas itong si Sergeant Orly Gutesa, sabi ko, isa ako siguro sa mga kababayan natin na humanga kasi ito na siguro yung magpapatotoo kung ano talaga yung nangyari dito sa mga flood control projects na to. At ayon kay Loren Bayani nga parang meron pa akong naalalang isang uniform personnel din na boom! Sabi Bayani. Hindi, dapat ingatan daw. May ingatan pa yan. Tuloy natin. Bigla naman siya nawala. Pero just the same, naglagay na ako ng message ba? Nasabi ko, Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Hope other security details similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Etong post ko na to was September.
last week of September. September 25 siguro, 20. Basta during those days na mainit yung issue kasi may lumantad na, di ba? Oo. Nung hinikayat ko yung mga kasamahan din niya to come out and corroborate what Orly Gutesa said. Oo. 4.5 months Oo. ang nakalipas wala, hindi man sila lumabas. Finally, nung lumabas sila, eto na, sabi ko, I gave them the benefit of the doubt. Kasi ako, naghahangad talaga na makarinig ba nung totoo na nangyayari at sana masampahan na ng mga kaso yung mga sinasabi nila na nag-abuso, no, yung mga ganid ba na hindi matakaw kumbaga sa hindi na nila na moderate yung greed nila. So nung marinig ko yung mga sa press conferences nila kung ano yung sinabi nila nung una, sunod nagbabago-bago. So ako kasi siguro coming from yan Ariel Querubin yan retired Marine yan. Pabago-bago. Nung una talaga akala niya dapat na alam niyo yun dahil napaproud nga siya kasi akala niya totoo yung mga sinasabi. Pero ngayon napagalipas ng 4.5 months, wala na. Kaduda-duda na, tumbling na yung mga statements nila, di ba? I became para sandali. Siguro nagda-doubt ako. So naging skeptic pa. Kapareha siguro ng ibang tao na pinagdududahan na yung mga sinasabi kasi inconsistent sila. Di ba? Malinaw. Kung matinong tao ka, makikita mo na kagad yan. Kung matinong tao ka, maobserbahan mo na kung ano yung mali sa ginagawa nito mga putang inang kargador na to. Diba? Ngayon, bakit ka mo na ginagamit yung Marines na pangalan? Yan. Yung mga handlers nila. Kita nyo aminado. Alam ni Querubin. May handlers talaga kagaya ni Mike Defensor. Obviously na it's all for propaganda kasi alam nila na yung Marines highly disciplined, well dedicated, yung pinakita nila na sakripisyo sa bayan, nagkaya nila magpakamatay para sa ating minamahal na bayan, na bansa, di ba? Yan yung mga Marines na pagka ginamit mo. Teka, sir. Tingnan mo nga mga itsura niya, no? Yan bang itsura na handang magpakamatay? Hindi. Yan ang mga itsura na handang magpabayad. Boom! Yan ang itsura ng mga tawag dito, mga pang-abuso. Diba? Isipin nyo mga kaiksena, nung unang labas nila, mga dugyot-dugyot yan Ngayon maganda na yung mga tindigan at pormahan. Lumulusog pa. Siguro pa na yung inom nitong mga to. Mike Defensor, ano pinapainom mo dito? Mukhang alagang-alaga Boom! Di ba? Hindi, balikan nyo yung lumang video nila. Mukha silang mga tukmol doon. Di ba? Tinan mo, yata sasabihin nila, gutom na sila. Hindi na sila makain. Sardinas na lang daw kinakain. Mga ulol. Boom! Baka pinapakain nga sa inyo ni Mike Defensor. Mga laman Subscribe na agad. Karne, kayo naman Direk kasi baka ibang karne naman yun, ibang laman yun. Bala kayo kung ano yung iniisip nyo. Tignan nyo nga ang ano nila, konti na lang mataba na sila sa akin It will give credence. Tignan mo, yan ang mga gutorm. Yan ang mga nag-uulam ng sardinas. Alam nyo ba na isa sa napakalakas magpataba beer. Kung malakas tumama yan ng beer, 'di ba? Pero number 1 kanin. Parang ako, lakas ko sa kanin To whatever they want to achieve, 'di ba? So I caution them na wag niyong gamitin yung Marines. Kasi kung paggamit nyo ng Marines, for example ito, pakinggan ninyo mismo nanggaling mismo sa retired Marines, okay? Ang paggamit ng Marines ay ano dapat? Ulitin natin yung Marines. Kasi kung paggamit nyo ng Marines, for example yung retired na, sabihin natin, granting na dishonorable discharge siya,
Oh. nakipagbuno siya sa isang holdupper, napatay niya o napakulong niya. Mm. Pag nalaman na Marines yan, pinagmamalaki ng institution, Mm. 'di ba? Nakasalba siya ng nalulunod na bata. Uy, Marines yun, Marines, kung Marines yung pinagmamalaki namin. Pero kung etong mga to na allegedly, not all of them are Marines, ginagamit pa nila dito sa corruption scandal na to. Uy, sandali. Ipapagmalaki ba namin yon? Ipapagmalaki ba ng unit ng Marines, ng Armed Forces? Di siyempre, hindi namin alam yan. Sila lang, personal nila na ginawa yan, no? So, wag na nilang isama yung Marines o yung Armed Forces o whatever na branch of service ba. So, malinaw po na nung time ni Guteza, September 2025, kayo ay naniniwala pa, gusto nyo pong nag-post pa kayo, gusto nyo lumabas ang iba pa, ang tagal bago nila lumabas. Nung una silang lumabas, naniniwala pa kayo, pero dahil sa pabago-bagong statement nila, ito na po ang posisyon nyo ngayon. So, kayo po mismo bilang dating Marines, ayaw nyo na ma-associate etong mga bagman daw ni Zaldi sa sa Marines po, sa mga totoong magigiting at matatapang na Marines natin? Siyempre, ipagmamalaki ko ba yung alam nila na yung pinagdadadala nila na mali-maleta, kung granting nga na totoo, no? Kasi kailangan pa yan. Lahat ng ginagawa nila na dinaan nila sa bar of public opinion. Wait lang sir. Ito bigyan ko pa kayo ng konting paliwanag pa. Kasi ganito, halimbawa ako, retired Marines. Sabihin na natin hindi ako na-discharge ng walang dangal. So, retired lang. So, dapat, ang aking gawi at ang aking kilos, naaayon sa batas at tama. Kumaga, normal na lang akong pangkaraniwan tao pero retired Marines. Andun pa rin yung pag-uisip na gumawa ng tama, wag lumabag sa batas, 'di ba? Lalo na't kung retired ka. Ngayon, itong mga putang inang mga peke o mga nagpapanggap na sila'y matino na Marines daw, nakikita mo na. Halimbawa, nag-apply ka nga kunyari, bodyguard ni Saldico. So, nakalipas ang halimbawa, 1-2 buwan. Tapos, yung trabahong ginagawa nyo, kung nakikita daw nila di umano, yung mga pera, tumpok-tumpok ng pera, syempre, kung matino ka, mapapaisip ka, teka, saan galing kaya itong mga perang to? Saka bakit namin dinadalan tong mga politiko na to? Teka, may mali dito, di ba? Ikaw na mismo ang titindig at tatayo sa sarili mo para magsumbong, para isiwalat yung mali, di ba? Kaso ano nangyari? Lumabas sila dahil sa yun ba ang dahilan? Hindi. Lumabas sila kasi wala na silang sahod. Lumabas sila kasi si Saldico tumakas na, 'di ba? Nagkakaipitan na. So sila naiwan sila sa ere nang wala na silang nakukuwang pera. Kaya ngayon sila nag-iingay na kuno para sa bayan, para gumawa ng tama. Pero nung hindi pa nagkakagipitan, malamang kung hindi na-discover itong ganitong iskandalo, malamang happy-happy pa rin sila na nagdi-deliver ng pera. Kung totoo ito, hindi ho ba? Yeah, baby! Subscribe na agad! So ngayon, bakit mo ikakabit na Marines siya mga putang inang yan, 'di ba? Walang Marines nagagawa ng ganyan. Illegal yan Mali yan. Tapos gusto mo maging proud pa sa'yo yung bayan? Gago ka ba? Di ba, Ma'am Lisel Deliso? Maraming salamat po. Pangkape daw. Yun, Di ba? Thank you, ma'am po, Nakuha nyo? Di ba? Kahit sino naman, halimbawa, sa kamag-anak mo, magiging proud ka ba? Ganyan ginagawa ng kamag-anak mo? Tanga mo. These are all propaganda. Ang ano ko nga sa kanila, sana yung complaint affidavit nila, i-file nila kaagad sa ombudsman at i-file nila against dun sa inaakusahan nila. Kita nyo? Parehas ako ng sinabi dati.
Ganyan. Hindi na mo na kailangan pa magpa-press-con pa. May abogado ka na nga eh. Di magsampa na kayo. May sumusuporta sa inyo. Eh bakit kayo nagpapa-press-con pa? Way back tayo sa pinaglalabang kuno ng mga didilis. Sabi nila, wag sa social media dalhin. Dumiretso kayo sa korte. Eh bakit anong ginawa nitong mga Marines? Puro press-con. Hindi na lang magsampa direkta ng kaso. Di ba? Oh, at doon magkaalaman. Ano nangyari? Oh. Puro sila live selling. 'Di ba? Iniiyak ng mga DDS 'yan eh. Huwag daw gawing korte ang social media. Eh anong ginawa nila ngayon dito? Oh. Di kitang-kita ang propaganda nila at paggamit ng Marines para magmuka at magkaroon silang dangal kahit wala naman dangal. 'Di ba? Oh. Para umusad na yung kaso na sinasabi nila kasi the more na sinafan nila itong the more na nag-ano sila, it's all for propaganda. Oh. Diba? At kung papansinin ninyo, sabi ko, I've been there, done that. Dalawang beses tayo nakulong na, di ba? Oh. Every time na may malaking mangyayari, kunwari na yung September 21 na rally, yung EDSA anniversary, basta't mga ganyan, Independence Day, makikita mo, there are participants, parang prepare nila at kailangan ng trigger, diba? So, di ba? Kitang-kita nyo eh. Analyze ni Kerubin eh. Which is totoo naman. Baka sa SONA, lalabas na naman yan eh. Oh. Kasi kapag merong event na mahalaga, gusto nila na magkaroon ng trigger sa taong bayan na hindi naman nila makuha dahil hindi sila mapaniwalaan dahil nga puro marites at walang ebidensya. Kita nyo na lang yung huli. Yung mga picture na nilabas nila, katulad kay Ate Shawi, kay Jen Torre, kay sino pa ba? 'Di ba? Oh. Kailangan kasi nila ng trigger para magkaroon ng destabilization. Ang problema, wala namang puwersa, walang tao. Meron man tao, bayad, ilang piraso lang. Oh. Kaya abangan natin, lalo na si Cayetano, may gagawin yan na naman pagdating ng SONA. Gagawa ng eksena yan, ng gulo. Tamo, hindi makapag-itimpi si Alan na pilitang mag-live selling nung isang kahapon. Nung una, post lang. Hindi nakapagpigil kasi binanatan siya doon. So, nag-live selling. Oh, sige. Yung nga sabi ko na nagpagamit na to, mga to. At kung sino-sino yung mga gumagamit sa kanila ngayon, sila yung nakikinabang. Correct. Sino ba yung nakikinabang? Eh di yung mga Duterte, yung mga handler nila, Defensor, tsaka si Unanay. Yeah, baby! Diba? Oh. Kaya nga sabi ko, naaawa ako kasi alam ko yung pinagdadaanan nila. Talagang nakakaawa. Kaso mga tanga, nasilaw sa pera. Hindi nila alam, bandang huli, talagang papabayaan lang sila dyan pag nagkaroon na ng mga kaso yan at hindi sila nagtagumpay dun sa pagkatakbo ni Sara maging Pangulo. Kasi talagang may impeach yan si Sara eh. Bobo lang talaga ang naniniwala na walang kasalanan si Sara. Eh paano halimbawa nga, natalo si Sara, hindi nakatakbo, nakulong pa. O sino aasahan nyo magtatanggol sa inyo? Sino aasahan nyo para tulungan kayo? 'Di ba? Hindi na kayo tutulungan noon. Harapin nyo yung kaso nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Ang masaklap pa niyan, baka kumantay ang mga yan sa huli na binayaran, na may script talaga. Paano kung ipategi kayo? Subscribe na. Ito po yan ko lang, comment at opinion. Paano kung gano'n na mangyari, hindi ho ba? Wala na kayong silbi, gastos pa kayo, lakas nyo sa babae, lakas nyo sa alak, tapos gusto nyo lagi kayo naka-aircon, hindi naman kayo artista. Yeah, baby! Diba? So, mas mabuti na lang. Sabi nga ni Digong, diba? Kesa makulong yan, pakainin yan, gastos lang, patayin mo. Subscribe na agad sa channel na lang. Diba? So, yun ang
mala na pwede mangyari sa inyo. Di kayo nag-iisip, tatanga nyo eh. Hi, AI Chang, kamusta? Don't shout out me. You don't know my problem. You don't know my struggle. I know you a policeman. I salute you, but you respect me. Charot. Tuloy natin. Nung umalis yung 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 boss nila na yung si Saldico, normal din nawalan din sila ng sweldo, kung granting na di ba? Di ba? Oo. So nakakaawa lang na nagpagamit sila. So maliwanag mga ka-eksena, ayon mismo kay Kerubin na retired Marines at may pinakamataas na award, Valor of Kineme-eme. Hindi ko alam kung anong tawag ng buo doon. So siya mismo mga ka-eksena, nung una, asama rin natin sa mga bagong dating, nung una, boto at naniniwala siya kay Gutesa. At siya mismo ang nag-i-encourage na lumabas yung iba pang mga kasamahan. Makalipas ang 4.5 buwan, ay tila nagbago ang suporta nitong retired Marines na ito. Dahil sa mga testimonyang pabago-bago at kaduda-duda na mga sinasabi. Okay? Maliwanag tayo dyan. Kaya naman po, tinalikuran na. Yan, Medal of Valor. Thank you. So, yun. So, kawawa talaga kayo. At sana, hindi humantong sa naisip ko kanina, yung mangyari dito sa mga 18 kargador plus 4. Kasi may pamilya rin yan. Tandaan nyo, ang mga politiko gagamitin talaga kayo niyan para sa pansariling interest. Yun ang mali nyo. Mga tanga-tanga kayo. Okay? So, maliwanag tayo mga ka-eksena. Ngayon, ano meron direct?